Huwag ninyong kalilimutan na itong kaguluhan nato, nagsimula ito sa Kongreso sa pamamagitan ng panulusol ng mga komunista. At huwag din ninyong kalilimutan, kaya napilitang magdeklara ng martial law. Baka ito ang hindi naunawaan ni President Bongbong. Sana mapanood niya ito at marinig niya. Inapruban niya yung proyekto sa House of Representatives na gamitin itong mga komunista para usigin ang mga Duterte. At sa pag-usig sa mga Duterte ay kinakailangan tirahin si Pastor Tibuloy at ang KOJC. Yang ginagawa, yung dinaranas na kahirapan ng mga KOJC, yung ginagawang pag-usig kay Pastor Tibuloy. Ang layunin niyan ay ubusin talaga kayo upang ang mga Duterte ay hindi na makarating ng 2028. At yung ginawa nilang panggugurgol kay Vice President. Asahan natin na si VP Sara ay hindi bibigyan ng kahit na 5 budget. Isisiro nila yan. Ako'y nagmumungkahi doon sa 32 million na bumoto kay VP Sara. Magkontribusyon tayo, maglusad tayo ng kilusan piso para kay Inday. Piso. Yung simula ng piso para kay Inday, 32 million na yun. Kaya po natin na napondohan ang Office of the Vice President nang hindi tayo aasa dito sa gobyerno na to, dito sa Kongreso. Di mo pera yan! 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 Nung panahon na namamayagpag ang armadong mga NPA sa buong Pilipinas at nakasentro yan sa mga area ng Davao Region. Halos hindi mapasok mismo ng mga pulis at yung mga mayor, yung mga lalayong barangay. Pinapatay ng NPA. Even yung mga pinuno ng mga indigenous people, yung mga ang ginawa ni Pastor Tibuloy ay nagdeklara siya ng gera. Nagdeklara ng gera si Pastor Tibuloy sa pakikipagtulungan kay Mayor Duterte at nilabanan ang CPP, NPA sa buong Mindanao at nakilahok ang buong KOJC. Baka po hindi maliwanag sa mga ibang nandito sa atin. Kaya po nahinto o humina mabuti ang NPA sa buong Mindanao ay dahil sa tulong ni Pastor Tibuloy at ng mga KOJC. Ganyan po katatapang. Kaya pag ako'y naimbitahan sa SMNI, nananawagan ako kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Sinasabi ko parati na Mr. President, makinig po kayo. Makinig po kayo. Itigil po ninyo. Itigil po ninyo ang away kay Pastor Tibuloy at sa KOJC. Ituloy po ninyo. Ihinto po ninyo. Itigil. Kaya nawagan ako sa kanya, Mr. President, wala pong mapapala sa patuloy ninyong panggigera kay Pastor Tibuloy at sa KOJC. Marcos resign! 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 Seryosong nanawagan ako kay President Bongbong na ihinto, itigil yung ginagawang pakikipag-away
kay Pastor Kibuloy at sa kay OJC. Kapag sinasabi ko na, Mr. President, seriously, aawayin mo yung religious organization na yan na ang kasapian ay hindi bababa sa 7 milyon pataas. At yung nire-respeto, pinagpipitagan, kinikilala sa buong mundo na Pastor Apollo Kibuloy. Ano pong mapapala? Marcos, bumaba ka na dyan! Bumaba ka 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 dyan! Ganon ang aking panawagan. Ako, tingnan ko ito, sawa na ako sa gulo. Nakaranas na ako ng martial law. Nakaranas akong makulong ng 7 taon. Nakaranas ako ng paghihirap, ng pamamundok, ng pag-aarmado. At hindi natin aasahan na pagkatapos ng pamumuno, ng matagumpay na pamumuno ni President Rodrigo Roa Duterte, ay ito ang matatamasan ng mga ito. Nakikinikinit ako sa aking karanasan at sa aking pagiging political animal. Nakikita ko talaga. Nakikita ko, you can almost predict what will happen diyan nung nagsimula, nung maganap yung June 10. Nung maganap yung kaguluhan ng June. At hanggang ngayon, patuloy yan. Hindi na tayo nagtataka kung bakit. Even ang korte. Wala na ngayong separation of powers. No? Kaya nga natin sinasabi na merong undeclared martial law. Sapagkat yung nangyayari ngayon sa loob, sa Davao, no? Yung nangyayari ngayon sa Davao, kung paano sinusubil, kung paano nilalapastangan, ginigiba, sa kapila, despite the issuance nung writ of amparo, sa kabila ng intervention ng korte, may maliwanag na kautusan ng korte na i-vacate ng PNP. Wala yan. At obviously, ang korte ay walang magawa. Ano ibig sabihin niya? Kaya nga, ang sinasabi ko sa pagkikipag-usap, sinasabi ko na ang tangi lamang itong mga PNP, itong si General Torre at yung mga ibang opisyal, kawawa itong mga ito sapagkat maraming haharapin kaso ito. Ang tanging depensa lamang nila sa korte hanggang sa Supreme Court, pag sila ay dinimanda ng KOJC, inutos sa amin to ng Presidente. Inutos ito. Hindi pa pwedeng mag-utos ng gano'n ng Presidente. Makakapag-utos lamang ng gano'n ng Presidente nang hindi mo iintindihin yung karapatan ng mga tao. Kung magdideklara ka ng martial law. So yung ginagawa ng PNP ron, hindi nila gagawin yung kung walang martial law. Kaya sinasabi ko sa inyo, maaaring ang martial law ay naideklara. Seriously. Sapagkat yung ginagawa ng mga pulis doon, kahit yung martial law na naranasan ko yung 72, na magdeklara ng martial law ang tatay niya. Hindi kanyang kagarapan. Hindi kanyang kawalanghya. Hindi kanyang kasalbahe. Pero mo nakita mo yung isang point, yung pinag-uuli, yung isang pinagkakaguluhan nila, sinipa pa ng pulis. Tao ba yun? Nag-iisa. Siguro napakita nyo nito. Nag-iisa, ano na siya, yung hawak na siya, controlled na siya. Pinapasasan, lumalaban eh. Lumalaban. So
Bakit ito yung sinasabi ko? Ilang panawagan ko may presidente. Noong nagsalita ako sa SMNI, sinabi ko, Mr. President, iba po kung ang kalaban ay yung katulad ng CPP, NPA na may ideolohiya. Iba po kung ang kalaban ay mga relihiyosong tao at ang pinaglalaban nila ay yung paniniwala nila na papupunta sila sa kalamitan, sa Ama, sa pagpapanggol ng kanilang relihiyon. At, let me finish. At sinabi ko, Mr. President, papunta na po tayo dyan. Hindi nyo gugustuhin na lumaban. Hindi nyo gugustuhin. Ako'y natatakot, ako'y kinakatakutan kung iisipin ko na kapag yung mga KOJC ay lumaban. Ngayon, walang baril yan. Sapagkat kami nung araw na magsimula kami, nung kami mga NPA, nagsimula kami sa tinatawag namin mga Ispara operation. Yung mga security guard, yung mga pulis na nagtatraffic, nabaril namin sa ulo, kinukuha namin ang baril. Diyan kami nagsimula. Ako habang pinanonood ko, yung pagsasalbahe ng mga pulis, kung paano nila talagang binabalya, talagang pinapasista yung mga kasapi ng KOJC at nakadikit. Andyan yung mga armas ng mga pulis. Hindi sila nag-iisip. Isang KOJC lamang ang bumigay. Pag tinagnan niya mga demonyo itong mga to, nakakatakot. Sapagkat yung close quarter battle yun eh. Pwedeng agawin sa kanila yung mga baril na hawak nila. Subalit, hindi ginagawa ng mga relihiyosong tao yan sapagkat ang paniniwala ay mapaparusahan ito mga ito. Parurusahan ito ng subalit yan po ay may hangganan. Yan ang aking kinakatakot personally. Sa aking karanasan, nakakatakot po yan. At ako'y umaasa na sana ay manatili yung ganyang pagpapasensya, yung paniniwala sa kapayapaan ng mga KOJC members. Ang gawin po natin ay patuloy natin kumbinsihin ang ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan. Palakasin natin itong pagtitipon na ito. Sapagkat dito po nakasalalay ang ating lakas. Hindi sa karahasan. Hindi sa karahasan. Hindi po tayo mag-i-encourage dito na labanan natin, agawan natin ng mga baril, yung mga pulis. Hindi natin. Walang ibang pupuntahan yan. At ulitin ko, huwag ninyong kalilimutan na itong kaguluhan nato, nagsimula ito sa Kongreso sa pamamagitan ng panulusol ng mga komunista. At huwag din ninyong kalilimutan. Kaya napilitang magdeklara ng martial law. Baka ito ang hindi naunawaan ni President Bongbong. Sana mapanood niya ito at marinig niya. Yung mga kasabuat nila na tatlong komunista sa Congress, yan ay mga kasama noong mga komunista na nag-itya ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1970. Alam po ba ninyo yun? Sino nakaalala nito? Sino nakarinig dito ng pangyayari na nang binomba yung Plaza Miranda noong August 21, 1971? Inityahan ng tatlong granada. I-google po ninyo para malaman ninyo. Ang sinasabi ko sa inyo, para magtagumpay, para maagaw ang kapangyarihan pangpolitika, gagawa ng pinakamasamang anyo ng karahasan ang mga komunista. At kasama yung mga komunistang nasa Kongreso. Yang tatlo na yan,
Yan ang hindi naiintindihan ng Presidente. Yan ang hindi naiintindihan mabuti ni Speaker Romualdez. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. Akala ninyo, nagagamit ninyo, pero mas nagagamit kayo. Sapagkat ang layunin nila ngayon ay katulad ng layunin ng pag-iitsa ng Granada sa Plaza Miranda. Yan ang gusto kong liwanagin sa inyo. Ang malaking rally sa Plaza Miranda, yung political rally ng Liberal Party, ay initsahan ng Granada. Inutusan, pinaitsahan ng Granada ni Jose Maria Sison upang magkagulo, upang maraming mamatay, at ibibintang kay Ferdinand Edralin Marcos na pinaniwalaan ng mga tao. Nagalit ang mga kabataan at maraming sumama sa amin sa kabundukan. Maraming humawak ng armas. Sila yan. Kasama po yung mga yan nung panahon ng kabataan nila. Sapagkat yung mga yan na nakitira yan, maliban kay Raul Manuel, hindi kami nagkakalayo ng edad ng mga yan. Mga miyembro ng Communist Party of the Philippines siya. At yung intention nila noon, kung bakit initsahan ng Plaza Miranda, ang Plaza Miranda ng Granada, upang magpatayan yung mga nag-aalit. Ano nangyari? Halos magpatayan talaga yung Nationalista Party at Liberal Party. At inuulit nila ngayon. Inuulit nila ngayon. Gusto nila ay magpatayan ang mga Marcos at mga Duterte. Naintindihan po niya? Yan ang hindi masyadong nauunawaan ni President Bibi. Ipinagagamit niya, pumayag siya. Inaproban niya yung proyekto sa House of Representatives na gamitin itong mga komunista para usigin ang mga Duterte. At sa pag-usig sa mga Duterte ay kinakailangan tirahin si Pastor Tiburoy at ang KOJC upang tanggalan, i-deprive, alisan ng pinakamatalik na kaibigan at mapagkakatiwalaang kasama hanggang kamatayan si Rodrigo Duterte. Yang pong pagtira, mga taga-KOJC tatandaan mo niyo. Yang ginagawa, yung dinaranas na kahirapan ng mga KOJC, yung ginagawang pag-usig kay Pastor Tiburoy. Ang layunin niyan ay ubusin talaga kayo upang ang mga Duterte ay hindi na makarating ng 2028. Pare-pare yan. Pag titignan niyo yung ginagawa nila, pati yung ginawa nilang panggugurgol kay Vice President. Matatapos na po ako. Bago ako magtapos, meron lang akong idea mamungkari na sasabihin dito sa inyo. Asahan natin na si BP Sara ay hindi bibigyan ng kahit na 5 budget. Isisiro nila yan. Ako'y nagmumungkahi na doon sa 32 million na bumoto kay BP Sara. Exactly. Magkontribusyon tayo, maglusad tayo ng kilusan piso para kay Inday. Piso para kay Inday. Yung simula ng piso para kay Inday, 32 million na yun. At si ate nagalit na galit dito, baka hindi lang piso ibigay, baka 100 piso. Kaya po natin na napondohan ang Office of the Vice President nang hindi tayo aasa dito ng gobyerno na ito, dito sa Kongreso. Di mo pera yan! 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 Ito po. Yung controversial na tinatawag na confidential fund, yun po ay salapi na
hindi dapat pinag-uusapan sa Kongreso yun. Sapagkat yun ay pondo na ginagamit sa security operations at yun ay laban sa mga komunista. Kaya galit sila. Ngayon, ipakita natin na talagang galit na tayo dito sa mga komunista na to. Tayo ang magpondo. Tayo ang magpondo para tuluyan ang ibagsak ang Communist Party of the Philippines at yung Iwasan. So, mag-usap po kami. Kung pakikinggan at magkakaroon ng interes ang mga kasama natin, pag-uusapan po natin ang negosyo at maaaring maglunsad tayo ng kilusan. Piso para kay Inday. Yes. Abuhay po